Walang nilabag na batas. Yan naman ang naging pahayag ng isang legal expert sa naging palitan ng liderato sa ilang mga komite sa Senado kahapon. Matapos ang 2 araw na walang sesyon. Si JB Piedragosa para sa detalye. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan ang naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ang naging balasahan ng liderato sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, kinikilala ng Malacanang ang naging palitan ng liderato sa ilang mga komite na anyay nakaayon sa batas at rule of law. Kaugnay niyan, sinigundahan din ito ng isang law expert. Anya, walang nilabag na alituntunin ang Senado. Sa isang panayam sa Tutok 13, ipinaliwanag ni Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda College of Law, kung bakit naging sapat ang 12 senador upang makabuo ng quorum. Ayon pa kay Aquino, ang naging quorum sa Senado ay nakabatay sa 22 senador na nasa ilalim ng jurisdiksyon o kapangyarihan ng Senado. One answer to that is the resolution of the Supreme Court in the case of Avelino versus Cuenco, no? Which is a very old case. Sa kaso niyon, sinabi ng Supreme Court, hindi binibilang pag you are determining the majority, hindi binibilang yung mga hindi sakop sa tinatawag na coercive powers ng Senado. Kasi alam nyo, sa ilalim ng saligang batas, ang Senado ay may coercive powers kung may mag-a-absent ang mga senador na present, pwede nilang ipa-aresto yung mga absent at nang dumalo sa sesyon. Ngayon, sa kaso na yan, sinabi ng Supreme Court, kung ang isang senador ay nasa labas ng kapangyarihan ng Senado na ipa-aresto siya, hindi siya bilang doon sa pagko-compute ng majority. In this case, Bato is the senator involved. Labas siya. Hindi siya sakop sa kapangyarihan ng Senado na makapag-aresto ng mga absent na senador. So pag yan ang bilangan at hindi nabibilang si Bato, 12 constitutes a majority. And that is a lawful quorum to do the business that they did. At nang tanungin ito tungkol sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, he cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, 13 sa tanghali ng Congress TV.